I-confess po natin ang confession ng mga apostol. Naniniwala ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ng lumikha ng langit at lupa, kay Jesucristo na nag-iisang anak at ating Panginoon. Ipinaglihi ng banal na Espiritu at ipinanganak ng Birhen Maria, nagdusa sa pamahala ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Bumaba sa impyerno at sa ikatlong araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay huhusgahan niya ang mga patay at ang mga buhay. Naniniwala ako sa banal na Espiritu, sa banal na universal na simbahan, sa pagkakaisa ng mga banal, sa pagpapatawad ng kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumako naman po tayo sa pag-awit sa hymn number 540. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to raise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in time. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour, that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, and commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are deep of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are height of joy that may not reach. I rest in peace with me. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, thy precious bleeding side. Amen. Dumako naman po tayo sa pagbasa ng Bible sa Genesis chapter 41 verse 38. Sa Genesis chapter 41 verse 38.
So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God?" Amen. Dumako naman po tayo sa pagbasa ng Deuteronomy chapter 32, verse 1 hanggang 14. Listen, O heavens, and I will speak. Hear, O earth, the word of my mouth. Let my teaching fall like rain, and my words descend like the dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. I will proclaim the name of the Lord. O praise the greatness of our God. He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. They have acted corruptly toward Him. To their shame, they are no longer His children, but a rough and crooked generation is this the way you repay the Lord, O foolish and unwise people? Is He not your Father, your Creator, who made you and formed you? Remember the days of old. Consider the generation long past. Ask your father, and he will tell you, your elders, and they will explain to you. When the Most High gave the nation their inheritance, when He divided all mankind, He set up boundaries for the peoples, according to the number of the sons of Israel. For the Lord portion is His people, Jacob His allotted inheritance. In a desert land He found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of His eyes, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them on its pinion. The Lord alone led him, no foreign God was with him. He made him ride on the heights of the land, and fed him with the fruit of the fields. He nourished him with honey from the rock, and with oil from the plenty crop, with curbs and milk from herd and flock, and with pattern lambs and goats, with choice rams of Bashan, and the finest kernels of wheat. You drank the foaming blood of the grapes. Amen. Dumako naman po tayo sa mensahe po natin ngayong araw na ito. Sabi po dito sa ating pamagat, the public servant who saved those who are dying. Sabi po dito, yung lingkod ng bayan na nagliligtas sa mga namamatay. Diba? Kung isipin po natin, yung public servant is ito, ano po ito, yung mga nagtatrabaho po about po sa gobyerno. Pero kung isipin, sabi nga po dito sa ating introduction, tinawag ng Diyos ang mga public servant bilang mga spiritual doctor upang iligtas ang mga namamatay sa field. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi lang po ito yung public servants, yung mga nagtatrabaho po sa mga gobyerno. Hindi lang po yun. Kundi yung mga Christian din na pwede ring maging isang public servant o spiritually yung mga naglilingkod para sa Diyos. Kaya sabi po dito, kaya hindi sila malinlang, sabi po dito, kaya hindi sila malinlang sa mga salita ng mga tao o sa mga paghihirap na kanilang kinaharap. Ano pong ibig sabihin? Yung mga public servant, kailangan di po sila madaya. Yung di po sila madaya ng mga salita ng tao. At kahit ano man yung kinakaharap nilang problema, di po sila madaya nito.
At dapat rin silang lagyan ng karakter o posture o yung mensahe ng summit. Kailangan po yung bilang isang public servant o yung bilang isang tinawag ng Diyos na spiritual doctor na magpapagaling sa mga taong namamatay dahil hindi nila alam kung ano yung tunay na gospel. Sabi nga po sa ating pulpit message, yung gospel is kukunti lang ang tumatangkilik dito. Maraming tao na hindi alam kung ano talaga yung ibig sabihin nito. Pero sabi nga po dito, kailangan magkaroon ng karakter o posture at maging mensahe ng summit. Ano pong ibig sabihin? Kailangan po natin na yung salita ng Diyos at yung ibinigay sa iyo na katayuan ng Diyos na bilang isang anak ng Diyos o bilang isang Christian na nampalataya sa Diyos, is kailangan meron tayong tinatawag na kasiyahan doon. Sabi nga po dito, sa paggawa at pagkaunawa nito, ano ang ebidensya ang makikita nila? Ano po yun? Sabi sa 1, direct and indirect healing. Ano po ibig sabihin? Yung direkta at hindi direktang paggaling. Tulad na nangyari kay Jose. Kung iisipin po, ano po yung nangyari kay Jose? Diba, yung hari, yung paraon po ay nag-aalala sa panaginip niya. Pero si Jose, ano po yung ginawa ni Jose doon? Ibinigay kung ano yung ibig sabihin nun doon sa paraon. At sabi nga po dito, maging sa ginawa ni Moises, yung 10 Diyos-Diyosan sa Ehipto, ano po ginawa niya doon? Winasak po yun sa gawa ng Diyos. At ano po sabi po dito sa number 1, gaya rin ni Haring David, ipinagtapat ni Haring David yung natanggap niya na salita ng Diyos. At buong puso niya at buong tapang niya na kinaharap si Goliath. Sa sitwasyon po natin ngayon, kung iisipin po natin, ganun din po yung tinatawag na direkta na ginawa ng Diyos na pagpapagaling sa panahon na yun. Kung iisipin po natin. Diba? At sabi nga po dito, yung sa nangyari kay Moises is nagiba niya yung Wall of Jericho, yung sa nangyari sa Jordan River. Kung isipin po natin, yun po yung direktang ginawa ng Diyos sa panahon na yun. Ganoon din po tayo sa sitwasyon natin ngayon. Meron pong ginagawa ang Diyos sa buhay natin na direkta na para maunawaan natin kung ano yun. Ganoon din yung mangyayari sa mga public servant, yung mga naglilingkod sa bayan, kahit yun sa mga gobyerno. Direkta na ipapakita sa kanila ng Diyos kung ano yung gagawin niya talaga. Hinalimbawa nga po dito yung mga ginawa nila Moises, ni David, at maging si Jose sa panahon po nila yan. At sabi nga po dito sa pangalawa, the healing of the problem. Ano po ba yon? Sabi, kung mas maraming tao ang nakakamit ng magandang katayuan o umabot ito sa mataas na katayuan, mas maraming hirap ang kanilang haharapin dahil sa malaking problemang espiritual. Kung isipin, may mga malalaking bansa sa panahon po natin ngayon. Hindi nila alam na yung katanyagan ng sa bansa nila, yung katayuan nila, is merong malaking problemang espiritual sa nagaganap sa panahon ngayon. Kaya kung isipin natin yung mga bansa, kahit sobrang lakas nila, pero nahuhulog to sa problemang espiritual. May mga tao na hindi nila kinakaya yung problema, kaya ang gagawin nila, tapusin na lang nila yung buhay nila. Pero kung iisipin, sabi nga po dito, kung meron daw na matatanggap yung mga tao na mas mataas na posisyon o mataas na katungkulan o katayuan sa buhay nila, mas malaki yung problemang dumarating na pang-espiritual. Pero hindi nila alam yun. Kadalasan sa mga tao, lagi na lang sinasabi na kailangan mong magsikap sa buhay mo. Oo, kailangan naman talaga magsikap. Pero kung iisipin, saan nga ba yung pagsisikap mo? Sa sarili mo, sa pamilya mo. Diba? Ang pagsisikap na ginagawa natin sa sitwasyon natin ngayon is kailangan para to sa Diyos. At makita natin kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin.
kahit na tayo ay isang mahirap o mayaman man, kailangan natin na paglingkuran yung Diyos. At mas maraming hirap ang kanilang haharapin dahil sa malalaking problemang espiritual. Kaya maraming tao ang dumaranas ng iba't ibang karamdaman, maging sa mental problem. Diba? Kung iisipin, kahit malaki yung bansa, pero bakit meron mga mental problem? Kasi hindi nila alam kung ano yung salita ng Diyos at kung ano yung ginagawang kagalingan o yung direct healing sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po dito, maging ang mga paghihirap na kinakaharap ng matataas na opisyal ng gobyerno ay maaaring maging madali para sa mga anak ng Diyos. Amen. Diba? Kahit isipin natin na mataas yung tao na yun. Pero, yung problemang meron siya, pang-espiritual, para sa mga anak ng Diyos, madali lang po yun. Kasi sabi nga po dito, dahil taglay nila ay yung kumpletong background ng trono ng Diyos. Amen. Sa buhay nila. Ganun din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Isipin po natin na pwede natin maabot sa pamagitan ng salita ng Diyos yung mga taong matataas. Diba? Kung isipin po natin, yung mga matataas sa panahon natin ngayon, naguguluhan sila, spirituality. Pero sa physical, kung isipin, kaya nila yon. Pero sa physical at spiritual na nangyayari sa buhay nila, nahihirapan sila kung paano natin yun, paano nila mapapagtagumpayin yung bagay na yun. Pero sabi nga po dito, kaya ang mga public servant na nagtataglay ng ebanghelyo ay dapat makita ang larangan o mga lugar ng may malalim na interes at dapat na matapang na magpatotoo sa mga gawa ng Diyos. Bilang public servant, hindi lang naman po yun sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Maging tayo, maging Christian, o ipinapalaganap natin yung mga salita ng Diyos sa mga tao, o maging isa kang evangelist, matatawag kang public servant. Kasi para to sa lahat. Masasabi natin na yung Kristo sa buhay natin is gumawa siya para tayo ay naligtas sa pamagitan niya. Napakasarap po ng purihin yung Diyos nang walang kahit na anuman na pag-aalala dahil sa ibang tao. Pero kung iisipin, okay lang naman kung konti lang yung nagawa natin. Pero sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, konti na lang yung gusto talagang mag-alay ng sarili niya para sa gawain, para sa Diyos. Pero ano sabi dito? Kailangan maging matapang tayo sa pagpatotoo ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano po ba yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Niligtas niya po tayo. Kahit wala po tayong nagawa, kahit wala po tayong nagawa para sa Kanya, niligtas niya pa rin tayo. Kahit ayaw natin sa Kanya, niligtas pa rin tayo. Kahit makasalanan tayo. Dahil po yun sa pangako niya. Ang Diyos lang po yung tumupad ng pangako. Sabi nga po sa konklusyon, dapat natin i-edit, planuhin, at i-disenyo kung paano mo matatanggap ang salita at mag-meditate dito. Planuhin natin o i-edit natin o i-design natin yung salita ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng prayer, meditate ng salita niya. Ganun lang din po yun. Kaya po nahihirapan yung mga tao, wala po silang ibang minemeditate kundi yung problema nila. Pero kung ang i-meditate natin is yung Word of God sa buhay natin, napakasarap po nito na maramdaman at maranasan araw-araw yung salita ng Diyos sa buhay natin. At dapat rin tayong magpatuloy hanggang sa makita natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ito po yung pinaka-importante. Kahit na ano yung nangyayari, maging magkamali ka man ng desisyon o maging tama man, kailangan ipagpatuloy natin kung ano yung ginagawa natin para sa Kanya. At kailangan din po na magpatuloy tayo, papagpupuri, para makita po natin kung ano po yung plano ng Diyos sa buhay natin. Isipin na lang po natin kung titigil tayo sa mga ginagawa natin para sa Diyos. Diba? Hindi po natin makikita kung
ano po yung plano ng Diyos sa buhay natin kung tayo mismo umayaw na. Pero lagi po natin tandaan na kailangan po natin magpatuloy. Ano man sitwasyon na nangyayari sa'yo. At sa paggawa nito at pagkaunawa, matatanggap natin ang sagot ng nanggagaling sa trono ng Diyos. Amen. Ang trono ng Diyos po, pag naranasan po natin ito sa buhay natin, ito po ay magbibigay ng tunay na kaligayahan. Hindi po ito makita nung iba kahit ng matataas na katayuan sa panahon po natin ngayon. Yung trono ng Diyos, hindi po nila naranasan kung ano po yun. Pero kung ito, pagpapatuloy natin ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, mararanasan at pagparanas natin ng Diyos yung trono niya. At kung gaano to kaligaya bilang isang Christian. Ang sabi nga po dito, sa kapaggawa nito at pagkaunawa, matatanggap natin ang mga sagot na nanggagaling sa trono ng Diyos at magbubukas yung 237 na bansa. Paano po yun? Maalaga na po yung salita ng Diyos. Yung Diyos lang po talaga yung magpapasya sa mundong to. Kaya magiging kawawa po tayo kung ang pipiliin po natin is wrong. Pero kung ang pipiliin po natin is yung Diyos, yung tama para sa Kanya, makikita po natin yung lahat ng to. Yung pagbukas ng 237 na bansa. Sabi nga po sa ating pulpit message, Moises praise, yung pagpupuri ni Moises. Sabi po dito, kaya niya pinuri yung Diyos dahil yung Diyos may ibinigay sa kanya na salita. Kaya niya pinuri po yung Diyos na magliligtas sa lahat. Diba? Amin nga po. Si Moises, kaya po niya pinuri yung Diyos kasi binigyan siya ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat. Yung kanyang pangako. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 32 verse 7, alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Amen. Ano po ba yung nangyari sa panahon nila? Niligtas sila ng Diyos sa pagkaalipin. At nagpuri sila sa pamagitan ng ilang at nakita nila yung Kanaan. Isipin na lang po natin yung ginawa ng Diyos sa panahon na yun. Ikukwento yung mga ninuno na yun, yung ama na sa panahon nila, na yung ginawa ng Diyos is walang makakaigit. Yung isipin po natin, walang ibang Diyos na makagawa nun, kundi yung tunay na Diyos lang. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa araw na ito. Nawa Panginoon, sa mga nakikinig, Lord, ay maabot sila, Lord, na may sayang ito, Panginoon, at mapanghawakan nila, Panginoon, kahit maging mga public servant sila, Panginoon, maging Christian, Panginoon, evangelist, Lord. Nawa Panginoon, ay maranasan nila yung pagliligtas ninyo at pagpapagaling, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang gagawa. Lord, salamat po, Lord, sa mensaheng ito. At nawa sa bawat isa at sa bawat mga nakikinig dito, Panginoon, ay mapanghawakan ang salitang ito na kayo lamang po ang magliligtas. Lord, marami pong salamat sa pangalan niyo, Jesucristo. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth, it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debt, as we also forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever.